Romanos 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nga nag-ingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuhan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan, sa mga kahuyugan, ug mutukad sa mga launa ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa makahatag raon niya kita husay. Okay, akong hiyon ang tanan sa pagtindog, mag-aampo ka. Amahan ako nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kung ato na may mga sala o kapakyasan among mga kinabuhi, either sa arrogance o sa worries, anxieties, o kung sa man ng mga sala, Father God. Salamat na ikaw magalimpyo ka namo sa tanang kahugawan. Aron nga kami, adunay pagpakig-fellowship na nakanimo, o nga among pagpangalagad, dili mahimong patay or dead works diya sa imong atubangan. Salamat Father God sa pag-restore sa among fellowship na nakanimo, ug salamat sa filling with the Holy Spirit, sa imong divine guidance, ug sa imong pag-uban sa masamang pahimbahon karon. Akong ginatugyan kining tanan nga nakanimo, salamat nga mahimaya ang mga ngalan sa tagsatagsa ng mga kinabuhi. Kini ang natugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yes, karon nga buntaga atong pagatunan kining dead works. Sa pito ka klase nga kamatayon, napil kini siya, no? O gitawag kini siya dito operational death. Operational death, nagpasabot nga nagtrabaho ka, work operation, pagpasabot nga nagtrabaho, no? Nagtrabaho ka, pero sa imong pagtrabaho patay sa tubanan sa Dios. Nagpasabot nga walay bili, walay pulos sa tubanan sa Dios. Useless, Paulos, kakos, no? So gitawag siya sa Griego nga pinulungan o nekros, no? Nekros or ergon. So muna ang Greek word niya is nekros. Ikan sa word na ang Greek niya is nekros. The good deeds and Christian service produced by a believer in the state of carnality. So mo na kini siya, no? The good deeds and Christian service produced by a believer in the state of carnality. So sabot nga usa ka magtotoo nga nagapangalagad sa Dios, nga naa siya ubos sa iyang carnality. Ang pamina pumayaw kay importante kay sa atong kinabuhi, no? Mabiya ni basiyanan niya sa diyang mga tubang na takang Kristo Jesus, no? So gitawag siya dead works tungod kay nagapangalagad ka sa Dios, pero mao lagi na kas carnality. Buti pasabot na kay sala, siguro mental sin, siguro verbal sin, siguro overt sin, basta kinakaisala sa hulog sa inyong kinabuhi. Pero naka sa simbahan, nangalagad ka, siguro mali mong motibo, so wala yun, no? Gitawag siya o patay nga pagpangalagad, dead works, no? Muna, so samtang magapangalagad ka sa Diyos,
dapat i-evaluate yun yung imong kaugalingon. Kung mo ka ng atong kanunay ginabuhat dere nga before kita magsugod, nagagamit yung 1 John 1:9. Kaya nga naman, nga nung nagamit mo 1 John 1:9? Ha? Ang sana? Parang limpyo ta sa tubangan sa Diyos. Kung nagkabalaga ka, ngayon ka, mahal ng Diyos, nagkabalaga ko. O kung sa isaan sa Diyos, nagsad ang Diyos nga sa dihang imong i-confess ang imong sala. Confess means homologi o sa dihang imong isugid ang imong sala ngadto sa Diyos, ikaw iyahang pasayloon sa imong sala o pagalimpyuhan sa tanang dili pagkamataraw. So, ang mahitabo, mahimo na usab ikaw nga limpyo sa tubangan sa Diyos. So, mo gina ang prinsipyo sa pagkamalagad sa Diyos. Mo na ang protocol. Protocol, procedure. Procedure pamaagi. Mo na ang proseso. Nga din ang may pagkabuhaton sa usa ka magtotoo. Now, hinumduman na to na dili lang sin, no? Mabasa ba ninyo? Tawag siya o patay ng uhat. Magbasa kang Biblia, gitawag siya o patay. Nangalagad ka pero patay. No? So, dili sa deed works, dili lang ang rason, deed works, kung magkaya doon tayo sala or dili lang sin or carnality. No? Mula na ang usa ka rason. Usa pa na sa ka rason ha. Nga gitawag siya og deed works, no? Kini gitawag the good deeds and Christian service produced by a believer in the state of carnality. So, kung nag-produce siya og buhat pero na siya sala, gitawag siya o kung sa ganyan tawag niya deed works. Patay nga buhat. Buhat ipasabot nga dili madawat sa tubangan sa Diyos. So, kailangan i-evaluate na ito na itong kagalingon. No? Kasi nagkapangalagad ta sa Diyos, unya naman ang dede sala, dili madawat siya ng tubangan. Now, ikaduha, dili lang sa carnality, kundi kining nag-operate ka, no? Operating under the energy of the flesh. So dili lang carnality. Dili lang carnality ang basihanan ug nganong ang imong pagpangalagad sa Dios patay. Ang ikaduha, nagapangalagad ka sa Dios operating under the energy of the flesh. Unsa man ang energy of the flesh? Nagpasabot nga ikaw mismo ang nangusog, nagtrabaho. You're not under the filling ministry of God the Holy Spirit. So, tungod sa imuhang kaugalingong kusog, dili ang kusog sa balang espiritu ang nagtrabaho diya sa imuha, gitawag hapon siya o dead
works. Patay. No? So, sa ito na pagpangalagad sa Diyos di ay, dapat masabta na to ng Balang Espiritu, nag-empower na to, nagahong, nagatudlo na to. No? Kasi, under the energy of the flesh, ikaw ang nagkapaningkamot niya na. Marabag, striving hard ka o naningkamot ka pagmayo, ngayon mong mahimaya ang Diyos sa imong kaugaling mong kahimuan. But you cannot place God sa imong energy. No? Dili ka magkapahimuot sa Diyos sa imong kaugaling mong pusok, sa imong kaugaling mong abilidad. Now, diri, apil na nini ang imuhang ability, talents, wisdom, and strength. Now, kini nga wisdom, imuhan ikaw galing mo na. G-H-T. Pamalik. S-T-R-A-N-G. Tama ba? Tama. Strength. S-T-R-A-N-G-H-T. Baliktad, no? Dili na. Strength. T-H. So, operating under the energy of the flesh, either nagsalig ka sa imong ability, nangalagid ka na kay ability, na kay talent, na kay wisdom, or sa imong kagalingong kusog. So, usahay, malipat kita nini, no? Malipat na nini. Kay usahay lagi ang atong kaugalingon mo exert mo siya effort, mag-strive siya ba, no? Nagtuo siya nga sa iyang pagbuhat niya na okay na siya sa Diyos, pero di siya okay sa Diyos tungod kay dili ka bubuton sa Diyos nga magapangalagad ta under the energy of the flesh, no? Gitawag siya o dead works, no? So the good deeds on Christian service produced by a believer in the state of carnality. So na dead works na, as well as operating on human power as opposed to the power of the Holy Spirit. So nag-operate siya under the energy of the flesh, and this is opposed to the power of the Holy Spirit. Maditikan ba ninyo o ang Balang Espiritu mo ay nag-empower ninyo o dili? Basig nagsidag tundo din niya, lingon mo, di man ako maditikan, Pastor Roy, na ang Balang Espiritu mo ay nag-empower na ako. Dako kayo ng problema. Kaya kung dili ninyo ma-discern, dili ninyo masabtan nga nagapangalaga day mo under the energy of the flesh and not in the energy of the Spirit. Now, klaro din nga inyong mga ati dili madawat sa tubangan sa Diyos. Kaya huwag mong ganit kaghibalo kung saan man mo pagbuhat nga in the energy of the Spirit, nga huwag mong kakabalo. So dapat makahibalugid ka, parehas ako karon nagtudlo ko sa inyo ha. Dapat nahibalugid ko nga in the energy of the Spirit. Kaya nga naman, kung nagbuhat ko nini in the energy of the flesh, nagtudlo ko ninyo, perting supalpala sa akong pagtudlo. Magtudlo ko ninyo, did works on niya, wala man galing di ko kahibalo. So dapat mahibalo ka, no? Mahibalo ka na limpyo ka sa mga gining una proseso
May balukan na limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Kaya hindi mabuka mapuno sa balang espiritu kung hindi ka limpyo. So, ibalukan na limpyo ka, nag 1 John 1:9 ka. Pagka humani mo 1 John 1:9, nag-ingon ka na sa imong kagalingon nga, Father God, willing ko nga masunod sa imong kabubuton, o humani, maminaw ko sa imong pulong karon. O sa imong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, nahibaluan mo nga limpyo ka, you are in fellowship with God, and because you are in fellowship with God, nakita nimo nga ang balang espiritu mo'y nag-influence nimo. Ang balang espiritu mo'y tuklod nimo nga mag-focus ka, mag-concentrate ka, maminaw ka o maayo sa pulong sa Diyos. Ikaw mismo, no? Mahibalo ka niya na nga, kuhan kayo ka ng limpyo ang akong kinabuhi. Nagsunod ko sa kabubuton sa Diyos. O energy, dili sa akong energy ni. Nagsalig ko sa gahom sa balang espiritu. Nga mo'y magtudlo na to, nako, o sa pagbuhat din ng mga buluhaton. So, muna, no? Sa diyan nag-operate kita under the energy of the flesh, either sa imong ability, kasi namatay abilidad lagi, no? Or sa atong talents, or sa atong wisdom, namatay kaalam, or sa atong strength, sa atong tusok. Pero, dili ta nag-operate under the energy of the flesh. Dili madawat sa tubangan sa Diyos. Trabaho sa tao man. Ang gikinahanglan sa Diyos, ang trabaho sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. So kinahanglan masabtan na ito na para it works, no? Now, basahan ninyo ang inyong mga Biblia, basa ta karon sa Hebrews 6:1. Kung namoy mga Biblia din na, aprehin ninyo, no? There is a Hebrews 6 verse 1, nagaingon, busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluuhan, mahitungod kang Kristo o manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong, sa dili na pagpahimutan pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol, gikan sa patay nga mga binuhatan o sa pagtuo ngadto sa Diyos. So, kinahanglan ato daw biyaan ang kining patay nga binuhatan. Now, sa may iskutan niya sa patay nga binuhatan, sumala pa sa Hebrews 6:1. Biyaan na to ang patay nga binuhatan. Unsa man yung patay nga binuhatan? Amo na yung gihisgutan niya dire. Nangalagid ka sa Ginoo nga eternality, na kay sala. Nangalagid ka sa Ginoo under the energy of the flesh. So, natakaroon din no? Wala akong kahibalo sa inyo ang mga kinabuhi. Kumusta inyo ang kinabuhi? Wala akong kung kahibalo. Di ba na kumabasa ang inyong mga una-una? Gawas tag musulti mo din nga, pastor. Ako pastor. Nangalagad ko karon ako sa simbahan pero ako isa na. Musulti mo niya lang, kabalo ko. Pero kung dili mo musulti, di ko kabalo. Amingon mo, pastor. Oh, nangalagad ko si Ginoo karon pastor, pero energy of the flesh. Ako ra ni nga paningkamot, ako ni nga kusog, dili gaw sa balang espiritu, kana may balo ko. O pastor, nako karon sa simbahan. Pero ang akong motibo lahi, maling mong motibo. O pastor, nako karon sa simbahan. Pero ang akong isip nasa gawas. So naka sa simbahan pero ang imong isip nasa gawas. So muna gisgutan din busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluhan mahitungod kang Kristo. Now, nganong mingon siya biyaan ta ang mga nahaunang tuluhan mahitungod kang Kristo Jesus. Buti pasabot nga
Humana, sadyang nagtuo ka kang Kristo Jesus, luwas na ka. Dili na ka na ang ikinahanglan nimo karon. Ang ikinahanglan nimo karon, ang pulong sa Dios nga imo nang masabtan. Kinahanglan masabtan na nimo ang pulong sa Dios o kung saan sa pagpangalagad. Kaya ang iyang iskutan din dili na para sa imong kaluwasan. Luwas na ka. Mituo na ka kang Kristo, luwas na ka. So dili na kinahanglan nga mutuo ka kang Kristo pag-usab. Ang imo kinahanglan nga mutuo na ka sa pulong ni Kristo, sa pulong sa Dios, nga diin magpalikon sa imong kalag. O busa ningon siya, busa biyaan ta na ang haunang tuluhan. Unsa pang na nga haunang tuluhan? Katong pagtuo nimo kang Kristo Jesus. Human na to, luwas na ka, no? And then, managuswag kita. Abanti na ta. No, abanti na ta. Asan ta mo abanti? Ngadto sa pagkahamtong. Sa ito pa, mutubo na ta. Dapat mutubo na ta. So kung mutubo ka sa pagkahamtong, niyo siya sa dili na pagpahimutang pag-usap sa sukaranan sa paghinulsol, gikan sa patay ng mga binuhatan. Dapat dili na tanini, no? Sitag buhat sa patay ng binuhatan o sa pagtuog ato sa Diyos. So, ang dead works niya diskutan din mo yung gitudlo sa tuwa nga dapat dili na nato buhaton. Dili na ta diri. Magkusuwag na ta. Dapat makalabang na ta niini. Kaya kung nagapangalagad ka sa Ginoo pero na kay carnality, na kay sala, na your eternality, wala sa tubanan si Diyos. Bisag na lang kay worry diha, worry, unsa man ang worry? Sala, dili. Sala. So kung na kay worry, na kay kabalaka diha, you are in carnality. So, wala, dili ka ang imong pagpangalaga, dili madawat sa Diyos. Wrong motivation, sa mga wrong motivation, sala, dili. Sala. So, kung mali mong motibo, sala, gyapon. Dili, gyapon madawat sa tubangan sa Diyos. Mali-mali mong motibo. O karon, mayon ka nga, pastor, nag-rebound technique na ko. Umayo ka nag-rebound technique na ka. Pero nasabtan nimo ang imong pagpangalagad nga dili in the energy of the flesh but in the energy of the Spirit. So dapat in the energy of the Spirit. So muna ngayon sa Hebrews 6:1, biyaan na nato to, ha? Biyaan na nato tong pagpangalagad nga patay. Patay nga binuhatan. Nasabtan ba ninyo, no? Klaro ba? Ha? So sa man ang patay nga binuhatan? Ha? Katong na kay sala. Patay nga binuhatan to. Nakasasimbahan, pero na kay sala. Nagkabalaka ka, nagkaguol ka, problema ka, na kay arrogance. So, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Ang ikaduha, nangalagad ka sa Diyos in the energy of the flesh. Kana ikaw ginamusod pa. Imong power ang imong isaligan. We cannot defeat God, Satan, in the energy of the flesh. We can defeat Satan in the energy of the Spirit. So, importante na. And then sa Hebrews 9, ang bakit sa Hebrews 9? Hebrews 9 verse 14. Hebrews 9 verse 14. Unsa kalabaw pagayod niini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghidlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-aalagad kamo sa Dios nga buhi. Ang kabubuton sa Dios di ay mag-alagad ka sa Dios nga buhi. Naunsa man ang pag-alagad sa Dios nga buhi?
Ha? Kung saan man yung pag-alagad sa Diyos, nga buhi ka. Buot pasabot, balaan ka. This time, no? Nining ang panahon, buot pasabot nga limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Binuhatan aron mag-alagad ka mo sa Diyos nga buhi. O busa, ang katungibuhat ni Jesus Christ sa cross, may retroactive to siya. Kung sa ibot, pasabot retroactive, may kagamitan sa atong panahon. Nga bisan tinuod, nabuhat ka to ni Kristo Jesus, almost 2,000 years na ang nilabay. Pero sa takna nga magagamit ka sa 1 John 1:9, mag-rebound ka, malimpyo ka sa tubangan sa Diyos. Kaya sa may katuyuan sa Diyos nga malimpyo ka, aron makapangalagad ka niya. Di ka kapangalagad niya kung di ka limpyo. Dapat 100% limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Karon dapat limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Kanunay akong gina-emphasize God, no? I do not know kung nasabtan na ninyo kay halos sa atong panimbahong gina-emphasize gina na kanunay nga dapat limpyo ta sa tubangan sa Diyos. Di man ka magkapangalagad sa Diyos kung di ka limpyo. Mo nang kinahanglan mo gamit yung sa 1 John 1:9. Dapat ka ng mga worries nimo, ka ng mga anxieties nimo, arrogance nimo, mga wrong motivations nimo, malagpot sana. Kung mabito lang pagsugod na to, maginay unang muatake na to, simba na to, ang kanta nga, Search me, O God. Diba? Search me, O God, and know my heart. Indeed, try me, O Savior, knows my anxious thoughts. Kung na kayo mga kabadaka, if there be any wicked ways in me, try me, O Savior, then to eternity. So, muna yung minsay sa awit nga imong pagpangalagad mulang hangtod sa eternity. Nga imong pagpangalagad adunay value sa eternity. So muna yung katuyuan din ha. So busa ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross sa gani aduna siya retroactive siya. May kagamitan siya sa atong panahon karon kasi ang kamatayon magud ni Jesus Christ sa cross may kagamitan sa pre-salvation sins o sa post-salvation sins. Wala pa ta maluwas sa diyang nituta kang Kristo Jesus, limpyo at ang sala na to. Sa diyang naluwas na ta, makabuhat paghipot ng sala. Pero sa diyang gamit sa 1 John 1:9, limpyuhan na punta niya sa atong tanang sala. O busa din sa Hebrano 9, mingon siya din sa 14, unsa kalabaw pa kayo niini nga mahimo sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo dili diskutan, dili gitong dugo nga pisikal kung dili ang iyang espirituhan nga kamatayon. Mo ni ang kaymuan, no? Dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Si Jesus Christ mo'y mihalad niini. So sa katuyuan sa paghinlo sa inyong kaisipan, hinluan ang atong kaisipan. Buti pasabot nga before ka magsimba sa Diyos, dapat limpyo ang imong isip, limpyo ang imong panghuna-huna. Walay mga tinta sa sala, walay mga mali nga mga motibo, walay mga carnalities. Dapat limpyo sa ta, no? Sa paghinlo sa inyong kaisipan, gikan sa mga patayong binuhatan, limpyuhan sa taniya. Aron mag-aalagad ka mo sa Diyos na buhi. So mo, ang pagpangalagad sa Diyos na buhi, mo itong limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Mo nang ang imong kaisipan, limpyuhan sa Diyos. No? So, balik-balikin yung basa ng mga bersikulo, kaya importante ni siya, no? Hebrews 9:14. Balikan ninyo na. And then, i-connect ninyo sa 1 John 1:9. Isumpay ninyo sa 1 John 1:9. Ako na lang isulat ang 1 John 1:9 pag wala, no? 1
John 1:9. So, mo gini ang purpose sa Ginoo sa to, ano? Magkapangalagad na niya nga buhi. And then, sa Romans 12, kung imong basahan ang Romans 12, mo na ang tinuod nga pagsimba. Nawalita sa Romans 12, kay hilig biya kay tagsimba. Masinimbahon biya ta. Nawapangutan na, unsa man ang atong pagsimba. Kaya ang atong pagsimba, mao man ni ang halad nga buhi. Wala ka nagsimba nga naghalad ka nga patay. Di man pwede nga nagsimba ka nga ang imong halad patay. Wala nang bitaw sa buot ang imong pagsimba. No? So dapat ang imong paghalad, ang pagsimba nimo buhi gyud. Apusa diri sa Roma 12 mingon diri, busa hangyon ko kamo. Nakita niyo Roma 12:1-2. Busa hangyon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Mo na po gigamit na po din diring halad nga buhi kining Hebrews 9:14. Unsa gani ang halad nga buhi? Limpyo sa tubangan sa Dios. Way sala. Walay mali nga mga motibo. O mahinangpunon sa Diyos. Ano pa? Sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Sa ito pa, nakong lawas karon na ako sa simbahan. Pero sa diyan na ako sa simbahan, akong gihalad ang akong kaugalingon nga buhi. Nagpasabot God, na ako diri, nagsimba ko nimo. Salamat, nga limpyo ko sa inyong matubangan. Amo na halad nga buhi. Salamat nga wala ko'y tinta sa sala. Ang panguna-una, limpyo. Limpyo sa kaisipan. Sumunay gitawag halad nga buhi. Balaan. Gigamit pa gina diri. Kuha na yun, balaan. Ang word ng balaan is, masama na siya? Righteous, way sala. O hinangpunon sa Diyos. Hinangpunon sa Diyos, masama na? Muna'y madawat sa Diyos. Kanang nagsimba ka nga limpyo siya matubangan. Muna'y madawat sa Diyos. Nagsimba ka kaniya mabuhi. Limpyo sa tubangan sa Diyos. And then, ang halad nga mo ang inyong espirituhanong pagsimba. Amo din ay nagsimba ta. Nagsimba ta kay mo ni atong espirituhanong halad ngadto sa Dios. God, nako sa sulod sa simbahan. Limpyo ko diha sa imong tubangan. Siguro karon pa ka nagamit sa 1 John 1:9. Og niya, Father God, magsimba ko nimo. Magtuon ko sa imong pulo. Bisang pag dili ka mag-diet sa ihang pinagi sa imong bakba, pinagi sa imong pag-awit. Kung limpyo ka sa imong atubangan, limpyo ka sa imong atubangan, nagsimba ka sa Diyos. Muna siyang tinuod nga pagsimba. Muna ang tinuod nga pagsimba. Dili itong dead works, dili itong patayin nga pagsimba. No? So, idagdag na po ninyo dire ang Roma 12:1. Dagdag niyo nila, no? Busahan yun ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Diyos sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan o hinangpunon sa Diyos. Ang halad nga buhi ang inyong espirituhanong pagsimba. Kung ngayon ay kay magsimba ko sa sulod sa imong kinabuhi, God, dili na kay ang imong una nga moadto kag simbahan. Kung dili, sa imong una day, Father God, magsimba na po ko nimo. Magkinabuhi na po ko nimo. Ako na pong ihatag ang akong lawas nga halad nga buhi. Magsunod ko sa imong kabubuton, maminaw ko sa imong pulong, magtuon ko sa imong pulong ugad, moadto ko sa simbahan.
Sumuli yung motibo sa imong pag-ingon nga magsimba ko. Dili itong gusto na kong magsimba, basta makato ko sa simbahan karon, okay na. No? Kung kulang pa ganyan atong kahibalo sa pulong sa Diyos, hinanap niya itong purpose. Kung mo ito kong simbahan karon kay parang padalanginan ko, dili man mo yung purpose unta, no? Mo ito ko sa simbahan karon kay parang dili ko magkalisod-lisod. Pasig mo na yung mga isip na to, no? Moto ko sa simbahan karon kay wa ko kay gibuhat diri sa balay. Dito na lang ko simbahan. Dili na mo tinuod nga pagsimba. Dili na mo tinuod nga motibo sa pagsimba. Ang tinuod nga motibo sa pagsimba mao nga gidala nimo ang imong kaugalingon ngadto sa simbahan ingon nga halad nga buhi. Nga magsimba ka sa Diyos. God, panahon ng pagkaroon, today, usa ka opportunity na po nga akong simbahon ikaw sa Espiritu o sa kamatuoran. Ihalad na ko ang akong kaugalingong lawas nga buhi na kanimo. Magtuon ko sa imong pulong. Maminaw ko sa pastor teacher. Now, just remember, without humility, there is no wisdom. Kung dili ka magpaubos sa pagtudlo ni bisan kinsa, either Sunday school teacher man na, pastor teacher man na siya, o kinsa man na nagatudlo sa tubangan, kung dili ka magpaubos, wala gay wisdom diya. Ang wisdom nasa humility. Ang wisdom nasa humility. So ang Hebrews 6:1, ang Hebrews 9:14, ang Romans 12:1, o bisan man ang 1 John 1:9 nga itong kinatunan, imong i-connect kini silang tanan, makita nimo ang tinuod nga pagsimba nga diin mahimong madawat sa tubangan sa Dios. O dili siya did works. Kaya kung did works, unsaon na lang. Unsaon na lang, no? Pag-abot na to sa Bema Seat Judgment, pananglitan, pangutanon ko dito, unsa man ni Pastor Fede, imong mga membro, wa magini nakakaton. Puros did works good. Unsa may akong itubag, kung inana nga pangutana, may kuwa manggod na ko sila gitudluan. Gitudluan na ba yung muha? Gitudluan na mo, wala. So dapat makakaton mo na ini. Kaya basi, puros patay nga buhat pagkabot na ito sa Bema Seat Judgment. O busa, dili na kayon. Did works to indicate human good performed by believers. Kining human good na performed by believers, no? Energy of the place, o pwede po kining kitawag ito, human good performed by believers. Pasaylo ha, nga nung hanap-hanap na siya. Kaya kinibay yung taon sa miyagi pa nila kong birthday. Hatag ni Minesto, ano? So, hanap-hanap ng Japon. So, human good performed by the believers. Mana siya, no? Human good performed by the believers. Tawag siya classification of these works as dead. So, patay yapon siya. No? It is almost the same as operating under the energy of the flesh. Pero na-diferensya kamay niya. Kay operating under the energy of the flesh, kanang ikaw na naningkamot bitaw, ikaw ay nangusok. Pero kini siya,
ningkamot ka buhat og maayo, pero ang imong kamaayo dili ka pasar sa standard sa Dios. Kay ikaw galingon man imong kayo. Ikaw man ang naningkamot nga magmaayo ka. So, human good performed by believers, no? Muna, performed by the believers. Sorry, no? Hindi na siya, na-edit. And then, gitawag siya o dead works gyapon. Draws from Scripture. Gitawag siya sa Biblia, death. Terminology. To describe the believers out of fellowship under the control of his sin nature. So, kini ay human good performed by believers, mao kining usa ka tawo o usa ka magtotoo nga diin out of fellowship siya. Once nga nagasalig ka sa imong kahom, you are out of fellowship. Kaya dili ka bubuton sa Diyos na magsalig ka sa imong kahom, kundi gusto niya nga magsalig ka sa kahom sa balaang espiritu sa sulod sa imong kinabuhi. So out of fellowship, and then you are under the control of his sin nature. So inana, no? Human good. Daghan siya, no? Sin or carnality, out of fellowship, you are under the control of the old sin nature. Now, ano na punta sa Roma 8:6? Roma 8:6. Ang basaho. Sa Roma 8:6, nagaygo din ang panguna-una alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang panguna-una alang sa espiritu musangpot sa kinabuhing dayon. Ang iyang isgutan din natay mga human viewpoint. Adunay ang panguna-una sa tao, usahay maguna-una kang murag maayo kini siya, pero musangpot din sa kamatayon. Apan ang panguna-una alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Now, ang imong una-una, maayo, buti pasabot nga, yes, naka sa simbahan, pero, ang gahom sa palang espiritu, kung wala nagalihok sa imong kinabuhi, kanang una-una, wala gina siya yapoy pulos. Mabito lang ang isgot na minhao, kaning ability, talent, wisdom, strength. Dili dependent sa atong mahimo. Now, just remember nga sa sulod sa atong kinabuhi, kung kita man ni siya, hanap na siya, no? Ato na dahay gitawag na ito old sin nature, na dahay new nature. Kung nagdepende ka diri ka nag-function, dead works. Kinahanglan, dili ka magadepende sa Holy Spirit. Dapat ang balang espiritu nasa sulod sa imong kinabuhi, nagalihok, nag-function. Kaya kung wala nag-function ang Holy Spirit sa sulod sa imong kinabuhi, unsa man nimo pag-function nga madawat sa tubangan sa Diyos? Wala. You are always controlled by your old sin nature. Tanan nimo mga ginabuhat under the control of the old sin nature. So, sa hitabo, sa imong pagpanalagad sa Diyos. Basig mo ning may hitabo nga inigawas na to, murag wala lang hitabo sa itong kinabuhi. Murag wa man ko'y nakuha dito sa simbahan. Unsa pagkakuha nimo nga old sin nature ang nag-operate sa imuha. Nganong dili man ko malipayon nga Kristohanon? Unsa man mo pagkamalipayon nga Kristohanon? Old sin nature ang nag-operate sa imuha. Nganong naman ko permanente sa kabalaka kag-ul, kaguliyang. Old sin nature ang nagdumala sa imuha.
Mauman galing na kinahanglan nga magpadayon dito sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya kung dili ka magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, bisan man ang mga protocol o mga sekreto sa pagpangalagad, dili di mo masabtan. Now, alhin kita sa Ephesians 5:14. Napadiri. Ephesians 5. Sa Ephesians 5:14, nagaingon, tungod ni ginaingon, pagmata, ikaw nga nagakatulog o bumangon ka gikan sa mga patay o paghahayagan ikaw ni Kristo. Dapat bubangon na ka gikan sa mga patay. Unsa mo pagbangon gikan sa mga patay? Buti po sabot. Kanang sistema nimo sa imong pagpangalagad nga kinaugalingon, kanang sistema nimo sa pagpangalagad nga nakaisala, dapat bubangon na kaniya na. Dili na ka magpabilin din na. No? Kaya nga naman, kung sa metabo, magpabilin ka ng imong agi, dili madawat sa mata sa Diyos. So pag yun niya, pagmata, the word pagmata, wake up. Wake up. Buti pasabot nga, ayaw na niya ng patay nga buhak. No? Wake up. Ikaw nga nagkakatulog. Ngayon nagsusulti siya, ikaw nga nagkakatulog dali. Buting pasabot nga, wa ka nakasabot, patay ka. Ang pagpangalagad ng is dead works, patay nga buhak. Pero nagsigi kang buhak nga ni, pero patay nga buhak. Ikaw nga nagkakatulog o bumangon ka gikan sa mga patay. Ay po, pabilin niya patay nga buhak o paghahayagan ikaw ni Kristo. So, maunang panahon na nga ang malamang Espiritu muliho sa imong kinabuhi o paghahayagan na ka ni Kristo. Usap sa 1 Timothy 5:6. Sa 1 Timothy 5:6. Sulat mo, sulat. Parang di katulugon. Sa 1 Timothy 5:6 na gayon, apan ang babaeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon, patay na bisan samtang buhi pa siya. Patay na bisan samtang buhi pa siya. Noong sa klasiya nga patay na nga buhi pa, no? Buti pasabot ang usa ka magkasasala nga babae, no? Bisan buhi pa siya, patay na siya. Buti pasabot. Dili siya makaproduce og divine good. Basta na kay sala, di ka makaproduce og divine good. Magkapanginaw ko nga nasabtan din ninyo. Muna, yung nanak importante ang 1 John 1:9. Ang 1 John 1:9 importante kayo sa Christian way of life. Ayan yun i-take for granted ang 1 John 1:9. Importante ginang 1 John 1:9. Para nga ni mo pagpangalagad sa Diyos, madawat niya siyang atubangan. So when the believer's motivation for service stems from self-righteousness, kini, isabot na, no? Sa dihang ang pagpangalagad sa usa ka magtotoo stems from self-righteousness or the lust for a provision, he functions in carnal and operational death. Now, importante na, no? Sa diyang ang usa ka magtotoo, ang motibo niya sa pagpangalagad, nagamot ka niya gikan sa iyang self-righteousness, kanang nagpakamatarong siya siyang kaugalingon. Kay, pwede manggod, no? Magmatarong to sa itong kaugalingon, din itong nagmatarong tungod sa experiential na righteousness, no? Dahil mo itong experiential righteousness sa self-righteousness. Pag maghisgot ta og righteousness, upat siya ka klase. Self-righteousness, positional righteousness, experiential righteousness,
and then ultimate righteousness. Pero maghisgot tag sanctification, tulo lang. Tulo lang ang sanctification, positional sanctification, experiential sanctification, and then ultimate sanctifications. Tungod kay, pag maghisgot kag sanctifications, naghisgot siya tanan sa pagkabalaan. Pero righteousness, na righteousness nga buhat sa tao, ka nagitawag na itong self-righteousness. Busa, ang iyang iskutan din when the believer's motivation for service is steams. Ano sa maning steams? Nanukad, nagamot, no? Gamot. Nagamot gani, gikan sa iyang self-righteousness or sa loss of pura provision, kana siya nag-function sa iyang carnality nga kahimtang o gitawag siya operational death. Muna gitawag na operational death ang dating. To serve the living God requires the filling of the Holy Spirit and metabolized Bible doctrine, but the carnal believer forgoes this divine power and substitute his own power and ability. Muna sa Hebrews 9:14 nga itong ibasa kanina. Now, wala kilaing alternative nini, kining human code performs by the believers, no? Nga, yes, sa iyang una-una, nagbuhat siya maayo, pero sa mata sa Diyos, dili madawat, wala kilaing solusyon ining tanan. Now, kung may tag solusyon ining dead works, dili ito spikas, no? Magputan tag number 1, no? Number 1, clean before the Lord. Munang 1 John 1:9, no? Munang kitawag ito 1 John 1:9. Dapat limpyo ka. In fact, natay acronym ng ibuhat niya na kung nakaisala, mag-rebound ka. So, atong acronym, dihim na ito ginana. Ano yun? Kung kami yun siya. Tawag natin RISI. Rebound, experiential sanctification, and then experiential sanctification, spirituality, and yieldedness. Kung wala kayo sila, pabilin ka ng experiential sanctification, munang clean before the Lord. And the number 2 is spirituality. Number 2 is spirituality or filling with the Holy Spirit. Wala. Nakatungkol na Ephesians 5:18. So, importante na, no? Dapat morning solusyon sa dead works. Kung wala tayo solusyon sa dead works, wala kita, no? Wala tayo agi. Na, ako biyang tanaw, ragusan na lang ni Kabikin, no? Nagwala naman ng Israel karon. Nagbalumog kung sa'yo na itabo sa Lebanon karon. Ha? Wala akong kabalo. Sortihan na mo? Ibombahan sa Israel. Pero igwa, si Nasrallah, nga siya ang chief sa Hezbollah, igo-giloy. Pero nakuha mo po, siguro, gamay po siguro ng Alcantara kanako ang natunaw, bungkag ka ng building. O bisag nagtago sila nito sila mga tanian sa ilalong, kuya ang arma sa Israel.
lusot yun. O kung sa may buti pasabot niya na, ang tanan ng mga neighbor ng mga countries na nasuko na sa Israel. O mo nang ipanagna sa Biblia, nga sa katapusang mga adlaw, pagalibutan yun ang Israel sa ilang mga kaaway. Pagalibutan yun sila, pagkatabangan yun sila. Nakita ninyo karon kung saan dito po sa Israel, hindi natabangan yun sila. Iraq, palupalog missiles. Houthis, palupalog missiles. Iran, palupalog missiles. Syria, palupalog missiles. Lebanon, palupalog missiles. Palestine, palupalog missiles sila. Kung wala sila Iron Dome, wala, tunaw na sila ba? Pero grabe ang Ginoo. Ang protection sa Ginoo sa ilahan, grabe yun. Ngayon nga grabe ang protection sa Ginoo sa ilahan. Nasa saan? Nga diligid mo mga hurot. Hangtod sa akong pagbalik. Kinahanglan ma-preserve yun ang Israel. Ma-preserve ang mga Hudiyo hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kaya nga naman, nagsaad ang Diyos sa ilaha nga, ilaha ang yuta sa walay katapusan. Sila gina magdumala sa yuta sa walay katapusan. Now karon kung mahurot sila kamatay kay si Satanas, ang una-una na Satanas, sundon yun ako nagpamatay. Ngayon nga init kayong mga tao sa Israel. Influensya ni Satanas. Tungod kay ang plano ni Satanas, parang dili matinuod ang saad sa Diyos ngadto sa mga Hudiyo, kinananhutdon yun yung patay. Hapit, kapila na lang mahurot kamatay ang mga Hudiyo sa ikadawang gubat, hapit na sila mahurot kamatay ni Hitler. Gi-invade na sila sa Roma, hapit po na sila mahurot kamatay. Gi-invade sa Babylonia, hapit po na sila mahurot kamatay. Nanagkan gyapon. Gi-invade sa Syria, hapit na sila mahurot kamatay. Pero nanagkan gyapon. Pero tanawa na ko ilang population karon. Ang ilang population maglisod pagabot og 100,000. Mas daghan pa ang population sa Pilipinas. Na naman, sige silang ginakaaway sa ilang nasod. Dili sila makadaghan sa ilang population. Pila na lang population karon, mga 14 million na ilang population. Imagine that, gamay na kayo sila. Pero, matingala ka nga dili sila mapili sa mga gubat karon. Na ang Diyos, ang saad sa Diyos sa ilaha, nagproteksyon sa ilaha nga, di lagi mo mahurot. Na yung palupad sa ilaha, dito lang mambuto sa mga kilid, na usay patay, na tuloy patay, usay na punong patay, katong gi-invade sila, dagan-dagan itong patay, katong gipang hostage, 1,000 plus, ang patay. Ano lang ang ilang mga patay? Pero kung sila yung atake, pwede dyan na patay. In fact, ang Palestine karon umabot ng 40,000. Kung sila ang invade, no? Now, nga naman nga naman, ang saad sa Diyos matuman yun. Mingon siya sa Matthew 24, 35, 36, mahanang na lang ang langit o ang yuta kaysa akong mga pulong nga matuman kayo. Kung sa may pulong niya din sa Matthew 24, matupan niya. Kining nga henerasyon, o sa henerasyon yang itudlo, Israel. This generation will not pass away. Di gini mahurot sila, bisa pa kung saan ni Satanas ni. Dili gini sila mahurot. Matupan niya, mahanaw na lang ang langit o ang yuta kaysa akong pulong nga matuman kayo. Buti ito sabot. Dili gid mo kahurot nini kay nakoy saad nini. Ug busa na akong saad nini, matuman gyud busa ako silang pagaproteksyonan. Nga pagkahumanon niya sa 7 years tribulation, imagine that even in the midst of the 7 years tribulation,
Grabe na kayong kagubot sa Israel. Kanang nahitabo karon, padulungan na sa intense nga kagubot sa Israel. Nga pagkatabangan gina sila. Pero bisan man pagkatabangan ng Israel sa nagpalibot nga mga naso. In fact, ang gisgutan sa Biblia din nga ang dugo sa mga tao nga mukuyanap sa Valley of Josaphat, musangko sa bukados kabayo, bukod sa bukod diri, kata. That means, pertindihan ang patay ni anak, pero hindi gyapon sila mahurot. Nga naman, naisaad ang Diyos para sa mga Hudiyo. Nga sa pagbalik ni Jesus Christ, ang mga Hudiyo ilaha ang yuta. So kita di na ito dapat mag-angkot sa yuta. Kaya nga naman, para lang sa Hudiyo ang yuta. Kita para asa ta? Asa ta? Langita. Lupat-lupat tas taas. Yan ang panahon na next Sunday atong pagatunan ang royal family. O ngano nga magahari tawban kang Kristo Jesus. Pagkanindot din ang subject. We are the members of the royal family of God. We are the sons and the daughters of the King of Kings and the Lord of Lords. Dapat magmanipayon ka. Kaya dili lang day ka basta-basta na magtutuo. Siguro kung nauna ka ron, yan normal kung ka magtutuo. Ganani. But in the sight of God, you are a members of the royal family of God. Anak ka sa harian ng banay. Sino ka anak ka sa harian ng banay? Karoon ko ba anak ka sa kaliwat ka sa harian ng banay? Di ba sikat ka ika? Sa kalibutan? Libutan na to. Nakalinya ka sa harian ng banay sa London. Kitsa may harian ng banay sa London. Kitsa may nagkibalo diya. Si King Charles. Oh. And then, kung nalinya ka rin ng kaliwatan na, pag tinigyon yung musikata na, maglumbay na yung dugo niya ng hari, hantod na sa mga apos, mga apo. Mawag na, di na ginamawala ilang pagkahari. Samantalang kita, kung sa'y tawag sa tuwa, linya ta sa hari ng mo si Kristo Jesus. Jesus Christ, magahari siya sa mga hari sa tibok kalibutan. O ikaw nga magtutuo ni Kristo Jesus, gitawag po ka o maghari sa malabot ng mga panahon. So, di kita basta-basta sa mata sa Diyos. Sa imo lang una-una, wala na kay tay bili, wala tay pulos. Pero sa mata sa Diyos, di ka basta-basta. Maghahari tao ba ni Kristo Jesus sa malabot ng mga panahon? Ang Israel, ilaha ang Yuta, kita ng mga member sa royal family of God, mabito na sa pinadayag ba na? Pilipos 3:20 sa insulti niya. Ha? Ang atong citizenship is in heaven. Dili ta taga diri. Taga dito ta. O kinsa may na dito? Ang hari sa mga hari nga mo si Kristo Jesus. O kita muadto ta niya ngadto, maghari po tao ba ni Kristo Jesus sa malabot ng mga panahon. Okay, sumara sa no? So when the believer's motivation for service stems from self-righteousness or the lust for approbation, he functions in carnal and operational death. To serve the living God requires the filling of the Holy Spirit and metabolized Bible doctrine. Ano siya, no? Kung mga lagad ka sa Diyos, kinigyan ang requires the filling with the Holy Spirit and metabolize Bible doctrine. Combination siya. Dapat filled ka sa Holy Spirit. Kung saan ganit pagkapunos mo lang Espiritu, dapat limpyo ka. Dili ka mapunos mo sa walang Espiritu kung dili ka limpyo.
Mao gina siya, murag prerequisite gina siya. Limpyo ka, kung limpyo ka, walang espiritu mugana. Murag ka ng sakyanan ba? Pandaro ni mo ang sakyanan nga way gasolina sa metabo. Di siya mugana. Padagano ni mo, way gasolina, di na siya mudagan. Way gana na. Di na siya kalagan, di na siya kaandar. Kinahanglan butangan ka mo sa gasolina para mapaandar ni mo o mapadagan ni mo. Sa Christian way of life, yung nanasa. Dili makadagan ng imong Christian way of life without the filling with the Holy Spirit plus metabolize Bible doctrine. Kaya ang Bible doctrine na nasa imong kalag, mao may nagatulak nimo, nagagiya nimo nga nagasunod sa kabubuton sa Dios. So, yun na atong kinabuhi. Dapat puno kita sa balaang espiritu o sa doktrina na sa atong kalag. But, conjunction of contrast, but the carnal believer forgoes this divine power and substitute his own power and ability. Mo ni problema lagi. Kung carnal ta nga magtotoo, di ta magsalit dini nga gahom sa palang espiritu. Kambyuan nako sa akong kaugalingong gahom sa atong kaugalingong abilidad. O describes as Paulos or bad or worthless in 2 Corinthians 5:10. Dead works do not meet God's standard and therefore constitute the wood, hay, and straw, disqualified for reward at the judgment seat of Christ. So, morning sa ka-problema din eh. No? Kaya kung ang atong pagpangalagad, Paulos, that means bad, that means worthless, that means waibili sa tubangan sa Diyos, nan, pagkatubaw mo niya nato sa Bema Seat Judgment, dili madawat sa Diyos ang atong mga pagpangalagad. Gitawag sila o wood, hay, and straw. O wala naka-apas sa standard sa Diyos. Kaya ang standard sa Diyos, kinahanglan nga magpapangalagad man kita sa Diyos, pinasikat sa gahom sa palang espiritu. Okay, so magkapag-hinaot kita nga inyong nasabtan kining dead works, no? O kang solusyon sa dead works, no? Kinahanglan clean before the Lord, and then we must be spiritual, filling with the Holy Spirit. And by that, nag-yield kita. Ang katulad yan is yieldedness to the Holy Spirit. Nagpasabot nga ang malang espiritu mo nag-empower o nag-gahom diya sa atong kinabuhi. Kaya mag-ampot ha? Akong mangyayon na sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, salamat sa imong pulong, salamat sa imong grasya, sa imong gugmaw, sa imong kaayo. Salamat sa imong pagtulos matag sa kanamo, magkinabuhi kami nga buhi nga halad na kami. Adi ang among pagsimba, madawat o halang punon diya sa imong tubangan. Ang gidauli at na pagpasalamat pagday, paghimayan na kanimo, pinagila mas pangalan ni Kristo Jesus. Amen.